upang nang sa ganun, O God, ikaw lang ang siyang manlaytay, ang manahan sa aming buhay, ang may bandera sa aming buhay. Lord, maraming salamat po, Lord, dahil binigyan mo na naman po ako, O God, ng pagkakataon, O God, bilang yung mouthpiece, O God. Wala po akong alam sa iyong salita, O God. Ngunit magsalita ka lamang sa pagbuka ng aking bibig, O God, ang iyong salita, O God, ang mamumutawi, O God. Lord, itago mo po ako sa iyong likuran at ikaw lang ang siyang mahayag sa aking buhay, O God. Ikaw lamang, O God, aking diringgin at siyang aking susundin, O God. Magsalita ka lamang, O God. Ihatid mo, O God, kung anong nais mo iparating ngayong gabi sa aming lahat, O God. Ikaw na po ang siyang manguna sa ang buhay ng bawat isa, O God. Samahan mo po kami, O God, sa gabing ito upang nasa ganun, O God, ay maranasan namin ang iyong presensya, O God. Maraming salamat po, O God, sa lahat ng pagpapala, O God, na pinagkakaloob sa araw-araw, O God. Kaya na po ang siyang bahala, O God, sa amin, maging sampu ng aming mga mahal sa buhay, O God. Kaya na po ang siyang bahala, O God. Siya mamuno. Be the captain, be the driver, be the pilot of our life, O God. At amin pong iniingatan, binabalik ang matamis, O God, ang pinakamataas na pangalan, pinakamataas na pagluwalhati, pagsamba, pagdakila, sa pangalan lamang ng iyong buktong na anak na si Jesus, na aming dakilang tagapagligtas. Amen. So, ayun po, kagaya ng ating kinanta kanina, iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Narito na ang pangako ng Panginoon. At ang Espiritu Santo ay nagbibigay patotoo rin naman sa atin sapagkat pagkasabi niya na ito ang tipang gagawin ko sa kanila. Pagkatapos ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang puso at isusulat ko rin naman sa kanilang pag-iisip. So ang kapangyarihan ng ating Panginoon sa pamagitan ng kanyang banal na Espiritu na pinagkaloob niya sa atin mula nang atin siya tanggapin. Kung hindi natin siya nararanasan sa araw-araw, it means hindi pa natin siya tinatanggap ng buong buo. Mula nung tinanggap natin siya, pinagkalooban niya tayo ng kapangyarihan. Kung buong buo natin siya, puso, galing sa puso natin siya tinanggap, pinagkalooban niya tayo ng kapangyarihan. At sa araw-araw, pwede natin siya maranasan. Dahil nasa atin ang kanyang espiritu na pinagkaloob niya. So, bigyan po natin ng title. Ang topic natin dito ngayong gabi, How to Walk in the Spirit. Kung paano natin lalakaran ngayon ang pinagkaloob niya sa ating espiritu. Ang tinanggap nating espiritu na galing sa ating Panginoon ay kailangan natin lakaran. Sapagkat kung hindi natin ito lalakaran, para tayo nagtanim ng halaman na hindi natin diniligan at hinayaan natin matuyo at mamatay. So bilang isang Kristiyano na tumanggap na sa ating Panginoon, kailangan natin lakaran ang banal na Espiritu. So, meron pong 8 paraan para lakaran. Maraming paraan, pero namili na po ako ng 8 ways how to walk in the Spirit. Tunghayan po natin ang una. Embrace your identity. Tanggapin natin, kilalanin natin kung ano tayo, kung sino tayo sa buhay ng ating Panginoon. Kung sino tayo kay Jesus Christ. So ating pupuntahan ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Ito yung sinasabi niya mula nung atin siyang tinanggap. 2 Corinthians chapter 5 verse 17 po yan. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito, sila ay pawang naging mga bago. So tayo ay binago na. Yung pamumuhay natin nung una, na hindi pa natin siya nakilala, wala na. Naglipas na, nakalipas na. So tayo ngayon ay bagong nilalang. We are new creature. Tayo na ngayon ay anak ng Diyos. Nagmula kay Kristo. Tayo yung mga firstborn, ika nga. So, embrace your identity. Ikaw na ngayon ay isang anak ng Diyos. So, paano ngayon mamuhay ang isang anak ng Diyos? Atin papupuntahan ng Jeremiah chapter 1 verse 5. Sinabi dito, tayo ay hinirang ng mga propeta. Yun. Bago kita inanyuan sa tiyan, ay nakilala kita. At bago ka lumabas sa bahay bata, ay pinapaging banal kita.
inihalal kitang propeta sa mga bansa. So tayo na pala bilang mga Kristiyano ay mga propeta na. Inihalal ng mga propeta. Kaya't walang Kristiyano na naglalakbay bilang Kristiyano ay nananatiling nakaupo na lang dyan. Ang lahat ay tatayo at magbabahagi ng kanyang salita sapagkat tayo ay kanyang nilalang na mula nung tayo pang nasa tiyan ng ating mga ina, may plano na siya sa ating buhay. At ang plano niya, yan. Tayo ay pinaging panal at inihalal niya tayo bilang mga propeta at tagapagpahayag ng kanyang mga salita. So, bilang isang Kristiyano, huwag tayong tutulog-tulog. Huwag tayong nakaupo na lang. Tayo ay tatayo, lalakad sa ating pananampalataya. Lakaran natin ang kanyang espiritu na pinagkaloob niya sa atin. Paano? Magbahagi ng kanyang salita. Maging isang instrumento para tularan ng mga taong hindi pa nakakilala sa kanya. At ganoon din ang sabi sa 1 Corinthians chapter 12, verse 27. We are the body of Christ. Tayo na ngayon ay kaisa na katawan ni Kristo. Sabi niya, kayo nga ang katawan ni Kristo at bawat isa ay sama-samang mga sangkap niya. So, yun na pala tayo. Mula nung tinanggap natin ang ating Panginoon bilang sarili tagapagligtas, kabahagi na tayo ng kanyang katawan bilang ambassador, bilang representative ni Jesus Christ. Paano tayo mabuhay ngayon bilang Kristiyano? So, paano natin lakaran ang pinagkaloob niya, Espiritu sa atin? So yun, ibig sabihin ng embrace your identity. Tanggapin natin kung sino na tayo. Kilalanin natin. Ngayon nakilala natin ang sarili natin, tayo na ngayon ay tatayo. Mag-uumpisa. Nalalakad. Ayon sa banal na Espiritu na pinagkaloob sa atin. Pangalawa, deny your flesh. Talikdan natin o talikuran natin ang ating laman. Sapagkat sinabi niya sa kanyang salita, sa Matthew chapter 16, verse 24, na kung tayo ay lalakad kasama niya, na kung tayo ay tutupad ng kanyang mga salita, kailangan nating talikdan, kalimutan ang ating mga sarili. We should deny our flesh or ourselves. Yung dati nating buhay ay kalimutan na natin. Sapagkat tayo binago na nga, mag-uumpisa na tayo maglakad. Sabi niya sa Matthew chapter 16:24, na maggagayon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino mang tao'y ibig sumunod sa akin, kung ang sino mang tao'y ibig sumunod sa akin, sino bang nagnanais sumunod? Jesus Kristo. Amen. So lahat tayo, gustong sumunod, ito ang kanyang sinabi. Tumanggi sa kanyang sarili. So kailangan natin itanggi ang ating mga sarili. Ikaw na pinakamataas na posisyon sa buong kumpanya. Pero sinabi niya, kung nais mong lakaran at sumama sa kanya, kailangan mong talikuran ang iyong sarili. So naandun yung kapag kasama mo ang kapatid, kailangan mong iwanan yung posisyon mo sa trabaho at maging kapantay niya. Talikuran mo ang iyong sarili. At pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. So kalimutan natin na tayo may mataas na posisyon o mataas na antas na pamumuhay at mamuhay tayo bilang kapantay ng ating mga kapatid na Kristiyano. Kalimutan natin ang ating talino. Sapagkat ating talino ay nanggagaling lamang sa sarili natin. Pagkos, embrace natin ang wisdom na manggagaling sa Kanya, which is yun yung kababaang loob. Humbleness. So kalimutan natin ang ating sarili at tayo magpakumbaba. At mararanasan natin ang presensya ng ating Panginoon. Gayun din naman ang sinabi niya sa Luke chapter 9, verse 23-24. Ito yung sinabi niya, na kung sino man ang walang bahala ng kanyang bubuhay for Christ, for Jesus Christ's sake, ay makakatagpo nito. So yun, sinabi niya. At sinabi niya sa lahat, kung ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili. So narito na naman. Lahat ng gustong sumunod, lahat ng gustong maglakad sa presensya ng ating Panginoon ay kailangan itanggi ang kanyang sarili. At pasanin sa araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. So hindi lang pala once a week, twice a week, thrice a week natin kailangan pasanin ang krus, kundi sabi niya, araw-araw.
So sa bawat buhay natin na kanya pinagkakaloob, araw-araw, ay kailangan natin pasanin ang kanyang cross. Ano yung kanyang cross? Nandun yung commandments niya. Kung paano siya nabuhay, yung lakaran natin. Kung ano yung nais niya sa ating buhay, pasanin natin. Which is, mahalin natin ang bawat isa. Yun ang pinaka-greatest commandment na sinabi niya. The fulfillment of commandments. Mahalin natin ang bawat isa, tayo magpakumbaba, at mararanasan natin ang kanyang kapangyarihan. Sapagkat, ang sino mang mangibig iligtas ang kanyang buhay, ay mawawalan ito. So kung sino pala yung inuuna ang kanyang sarili para iligtas, ay mawawalan ito. Datapwat, sino mang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin, ay maililigtas nito yaon. So yun, kung sino sinabi, mapalad ang lalaki o ang taong ibibigay niya ang kanyang buhay para sa kanyang kapatid o kaibigan. So wagaya na ginagawa sa atin ng ating lingkod, ng ating mahal na pastor. Halos ibuwis na niya ang kanyang buhay. Sa pagsundo, wala nang tulog. So, isa siya sa pinaka magandang ehemplo sa ating lahat. So, gaya ng sinabi ng Panginoon, kung sino man ang magwalang bahala sa kanyang buhay, ay makakatagpo nito. At kung sino man ang ibig inuuna ang sarili, inuuna niya yung kanyang sariling pangailangan, pagka, ayun, susundo, mamaya na, matutulog pa ako. Attend ako ng gawain, mamaya na, next time na lang siguro. Yung buhay niya, yung pangangailangan niya pahinga, as physical, inuuna niya. Hindi niya inuuna yung nais ng Panginoon. Na ang nais ng Panginoon ay sumunod sa Kanya at ipagwalang bahala. Kumbaga, hindi mo na alalahanin ang health mo, ang buhay mo, iaalay mo na lang sa Kanya. At ito ay may kabuluhan. Makakatagpo ka, makakasupong ka ng buhay na walang hanggan. At kung sino man din ang tao na unahin kanyang sarili at hindi tatayo, ay mawawalan nito. So bilang Kristiyano, bilang tumanggap na sa ating Panginoon, ay kailangan nating sumunod. Kailangan nating lakaran ang nais niya sa ating buhay. So pangatlo, kingdom thinking. Isipin natin ang kaharian ng Diyos. Lakaran natin ang Kanyang banal na Espiritu. Una, tanggapin natin, kilalanin natin kung sino tayo. Pangalawa, kailangan natin talikuran ating sarili. Deny your flesh, deny yourself. So pangatlo, kingdom thinking. Isipin natin ang Kanyang kaharian. So ano bang meron sa Kanyang kaharian? Buhay na walang hanggan. So kagaya ng sinabi niya sa Matthew 6:33. Datapwat, hanapin muna ninyo ang Kanyang kaharian at ang Kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. So naandun na. Kapag hinanap natin ang Kanyang kaharian, ano pa bang kakailanganin natin? Wala na, sapagkat ang lahat ng bagay ay idaragdag niya sa atin. Siya yung bahala. Hindi yung, may kakilala ko, na dati rin dumadalo, sad to say, hindi na siya nagpatuloy. Kasi nasilaw siya sa pera. Tuesday service, dati kami dumadalo, day of nap. So malaya kami dumalo sa gawain. Hanggang sa siya'y nilatagan ng pera sa kanyang harapan. At siya'y nahila nito. Tama nga yung sinabi na money is the root of evil. Hindi si Kuya Manny, hindi yung pera. Sabi mo sa kasama mo, sa katabi mo, na ang pera ay umpisa na paglayo mo sa Panginoon. Wala man isa sa atin magpapasilaw sa pera, masaklap man. Pero ang dating kapatid na to ay ipinagpalit na ang kaharian ng Panginoon sa pera. Ito lagi kong sinishare sa kanya Hanapin, unahin lagi ang kaharian ng Diyos. At ang lahat ng mga bagay na yan ay pawang idaragdag sa iyo, sa buhay mo. Hindi siya naniniwala. Unahin ko ang pera at yun ay naidagdag na shortcut. Unahin mo ang Diyos. At ang Diyos ang magdaragdag.
Na kaya, ang Diyos lamang ang magbibigay ng kayamanan na hindi kayang agawin ni naman. Ang pera, naandyan lang yan. Kung pwede mong kitain, oo, hindi ka man kumita ng malaki, pero ito'y sapat. Sapagkat ito'y galing sa ating Panginoon. Marami kang kinikita. Saan ang galing? Sa kalaban. So, paano mo nasabing galing sa kalaban ng pera na nakasilaw sa'yo dahil inilayo ka niya sa gawain, hinugot ka niya sa gawain at dinila ka niya sa makamundo, sa iyong mga wants, lahat ng iyong kagustuhan, hindi yung kagustuhan ng ating Panginoon para sa ating buhay. Inuna natin ating mga kagustuhan. So, yun. Isipin natin ang karihan ng ating Panginoon. Lagi-lagi natin isipin kapag tayo'y medyo napapariwara, medyo pinanghinaan, isipin natin ang kanyang ginawa. He laid down His life for us para iahon tayo sa lubog na putik. Para tayo'y magkaroon ng pases para sa langit at tayo mamumuhay sa kanyang kaharian, kapiling siya. So, wag nating baliwalain yung ginawa ng ating Panginoon para sa atin. Kasi ayon din dito sa 1 Corinthians chapter 6, verse 10. Ito yung isang napakagandang salita ng ating Panginoon. Yung sinabi, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga manglalasing, ni ang mga magpatungayaw, ni ang mga malulupig ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. So narito na ang example. Isipin natin ang kaharian ng Diyos. Sino bang gusto makapunta sa kaharian ng Diyos? Amen. So lahat tayo. So naandito ang mga hindi makakapunta sa kaharian ng Diyos. Sino man ang gumawa nito ay hindi makakapunta sa kaharian ng Diyos. Ni ang mga magnanakaw, na natin magnanakaw, maliit o malaki, sinasabi mo, di ba, nagnakaw ako, maliit lang naman, siya mas malaki. Parehas pa rin ito. Pinagkaiba lang, maliit at malaki. Pero ang term, magnanakaw ka pa rin. So yun. Isang sintimo man yan, o 1,000,000, ay yung kinuha na hindi dapat para sa iyo at hindi sa malinis na paraan, ay pagnanakaw na. At ang pagnanakaw ay hindi lang sa pera. Masabi din yan sa pera, sa oras. Sa oras ng pagtatrabaho. Oras ng trabaho mo, natutulog ka. Ikaw na. So, mga simple na ating nakakalimutan. So yun, pangalawa, ang mga masasakim. So naandun na, sakim sa pera. Gustong kumita ng kumita. Para ano? Para yumaman. Para ano? Para may pampagamot, pampahospital, pagtanda. So, nasaan yung pera mo? Pinaghahanda mo yung pagpapahospital mo, pagtanda mo, unahin mo ang Diyos. At hindi ka mangailangan ng pera pampahospital. Siya mismo ang magpapagaling sa iyo. Pangatlo, ni ang mga manglalasing. Isa ako niyan dati. Pero glory to God, at ako nakilala na wala na kaya. Huwag kayong maniwala sa dahil Kristiyano ka na, tanggalin mo na ang paglalasing mo. Hindi ko kaya tanggalin yun. Kasi marami sa amin, sinubukang tanggalin, nagkasakit. Siguro unti-unti. Palusot lang yun. Sa ating Panginoon ay wala imposible. Kung talagang gugustuhin mong sumunod sa Kanya, kaya-kaya mo tanggalin. Sa split of a second, wala na. Kung sino ka dati, kung paano ka mamuhay, wala na. Kasi nga, new creature ka na. Identity mo na, ay isa ka ng propeta. Isa ka, katawan ni Kristo. So lahat, kaya mo na. Kasi, kaparte ka na ng katawan niya. Kung ano ang kapangyarihan na nasa Kanya, ay dadaloy sa iyo. Sapagkat sinabi sa Kanyang salita, greater things ang magagawa niyo kaysa sa nagagawa ko. Sabi niya, sapagkat siya ay pupunta sa ating Ama at ihilingin kung ano mang naisin natin. So, kakayanin natin anuman. Philippians chapter 4:13, I can do all things for Christ who strengthened me. So lahat ng bagay ay kaya natin sapagkat ang ating Panginoon, si Jesus, ang nagbibigay ng ating kalakasan. Infinite strength. Yun yung tinatawag na infinite strength. Hindi yung
Red Bull, Power Horse, ano pa ba yung ano? Oh, strength, slight strength lang yun. Yun ay mabilis mawala. Ngunit, ang pahinga, pagtulog, yan, magkakaroon ka ng strength, ngunit mawawala din. Ika'y mapapagal din, mapapagod. Ngunit ang strength, ang kalakasan, nanggagaling sa Kanya, ay di kailanman, hindi magmamaliw. Infinite nga, kaya nga infinite. Walang sukat, hindi masukat. So, paano tayo makakuha nun? Magbabad tayo sa presensya niya. Dumalo tayo ng gawain, manalangin, magpasa ng Kanyang salita, kilalanin siya ng mas malalim. At sa bawat pagkilala sa Kanya, pinupuspos niya. Tayo binibigyan niya lahat ng ating pangailangan. Supplication. Hindi siya makukulang. Nasa na tayo? Ni ang mga mapagtungayaw. Ano yung pagtungayaw? Mayabang? Sino sa atin? Wala sa atin. Wala dito. Kasi walang tunay ng Kristiyano na imbis na yung glory ay ibigay sa ating Panginoon ay inaari niya. Oh, galing mong tumugtog. Siyempre, wala pang ang practice yan. Wala partida, wala pang practice. Oh, ganda naman ng boses mo. Practice din dahil sa, siguro, lahi na namin to. Oh, ang gwapo mo. Siyempre, lahi namin eh. Oh, ganda ng gara ng cellphone mo. Pinaghirapan ko to eh. Nag-ipon ako eh. Yung glory dapat na para sa ating Panginoon, which napakasimple lang. Glory to God. Sa Kanya lahat galing. Perfect gift. Lahat ay nanggagaling sa Kanya lamang. So wag mo ariin na ito'y pinaghirapan mo, kaya mo nakamit. Nanggaling sa Kanya lahat. So yun. Walang makakapunta sa langit na mapagtungayaw. Dito pa. Ni ang mga manlulupig. Sino mga manlulupig? Yung mga malulupit. Yung mga amo na astig-astig. Iba yung amo sa leader. Ha? Iba yung boss sa leader. At ang tunay na Kristiyano ay walang boss. Lahat leader. Anong pagkakaiba ng boss at leader? Boss, utos lang ng utos. Gawin mo to, gawin mo yan. Punta ka dito, punta ka dyan. Boss nga. Pero ang leader, siya mismo yung nangunguna. Ganitong gawin natin. So, encourager. Hindi nag-uutos, siya nangunguna. Siya yung, kumbaga, anong gagawin natin? Mag-map. O, ganito gawin natin. Nag-map siya, hindi yung, gawin mo to, gawin mo yan. Punta ka doon. Punta ka dito. So, walang Kristiyano na boss. Walang bossing. Hindi katulad ni Vic Soto na bossing. Hindi. Leader. Saka lahat ng Kristiyano ay hindi tayo papayag na mangingilan lang yung tatay dito sa harap. Lahat tayo. Dahil nga, tayo ay hinirang. Pantay-pantay tayo. Nasa sa atin na lang ang pagdidiskubre ng gift na yun. Nasa atin, pagdidiskubre kung paano natin palaguin, kung paano natin gamitin, kung paano natin lakaran ang pinagkaloob sa ating kapangyarihan. So, huwag tayong papayag na masayang ang kapangyarihan ng Panginoon na pinagkaloob sa atin. Matutulog na lang sa buhay natin, hindi. Kailangan natin ilabas, diskuprin natin. Kailangan nating lakaran. So, yun. Manglulupig ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. So, kapag tayo pinanghihinaan, tayo'y pinapagabag ng pagsubok, kaya tukso, tayo tinutukso. Sinasabi, tukso, layuan mo ako. Sino may katanong? Hindi. Hindi lalayo sa iyo ang tukso. Ikaw ang lumayo sa tukso, sapagkat ang tukso, nandyan lang lagi. Hindi ka lalayuan yan. Kung sinasabi mong layuan mo ako, lalo ka pa niyang lalapitan. Ikaw ang lumayo. Kagaya ng sabi ng Makamundo, palay na ang lumalapit sa manok. Tukain mo na. Lahat pa kayo ay nasabihin ng ganon. Ano bang dapat natin sagot? Bakit? Manok ba ako? Tutukain ko yan. So yun, palay na lumalapit sa manok. Eh dyan ay tukso. Sige, grab mo na. Tukay mo na. Ano ba? Manok ka ba? Inihambing ka na sa manok, natutukay mo. At ikaw naman, ay tumuka. So hindi ka na tao, manok ka na. So bilang isang Kristiyano, wala. Tayo ang lalayo sa tukso. Tayuan natin ang ating pananampalataya. Sipin natin ang kanyang kaharian.
Lahat tayo nagnanais makapunta ng kaharian niya. Isipin natin kung ano yung mga nais niya natin gawin. So, pang-apat, pray and listen. So, narito, sa paglalakad ng banal na Espiritu, katuwang ang panalangin. Sapagkat sino mang Kristiyano ang hindi nananalangin ay hindi tunay na Kristiyano. Sapagkat ang pananalangin ay part ng communication na kapag-patibay ng relasyon sa ating Panginoon. Pag inaari mo kayo Kristiyano ako. Pag pinag-pray ka, hindi ka makapag-pray, pinapasa mo. Hindi ka tunay na Kristiyano. Kasi wala kang real communication kay God, sa ating Panginoon. Wala kayong relasyon, ibig sabihin. Example na lang natin. Sino may mga asawa dito? Kagaya kung may asawa, kapag kulang kayo ng komunikasyon sa inyong mga asawa, nagkakaroon ng misunderstanding. Subukan mong hindi mag-text, hindi tumawag sa iyong asawa ng ilang araw, ilang linggo, isang buwan. Nagkakaroon ng gap. At yung gap na yun, hindi yung gap na damit ni Kuya, yung gap, pagitan ng bawat isa, habang hindi nyo connect, lack of communication, lalong lumalaki. Sa bandang huli, wala nang pag-asa. Separation na. Wala nang relasyon. Sa magitan ng komunikasyon, doon tumitindi at lumalalim ang relasyon. Relasyon natin sa Panginoon through prayer. At hindi lang basta nanalangin. Kailangan din natin makinig, listen. Ang komunikasyon two-way. Kaya magsasalita, pagkatapos mo, makikinig ka din. Hindi yung salita ka ng salita, hindi ka nakikinig. Ikaw, subukan mo. Kuya Jun, magkukwentuhan tayo. Ang kwentuhan, di ba, two-way, pagkatapos mo, ako din. Paano mo nasabing kwentuhan kung ikaw na lang nagsasalita? Nais kong sumingit, ayaw mo ko pasingitin, ikaw na lang nagsasalita. So, paano yun? Yung communication magulo. So, ikaw na lang. So, wala kang time na makinig eh. So, yung two-way po. Katulad ng ating pananalangin, kapag tayo nanalangin na ba tayo ng basta na lang? Pagkatapos mo nalangin, alis ka na. Hindi mo nahihintayin ang kasagutan ng ating Panginoon. It's useless. Ang pananalangin ay kailangan manalangin ng taimtim at makinig. Kailangan natin manahimik, maghintay ng kanyang sagot. Pray and listen. Sa pagitan noon, napapalakas ang ating relasyon sa ating Panginoon. Sa pagitan noon, unti-unti nating madidiskubre at malalakaran ang kanyang kalooban sa ating buhay. Ang kagustuhan ng banal niyang Espiritu. So, panglima, bigyan natin ng verse na Isaiah chapter 42, verse 23. Yung sinabi niya, who will hear shall be heard. Kung sino ang marunong makinig sa ating Panginoon, sa kanyang mga salita, ay diringgin niya ang kanilang mga panalangin nito. Sino sa gitna ninyo ang makinig nito at makikinig at didinig para sa panahong darating? So yun. Hindi po pwedeng ikaw na lang nagsasalita. Hindi ka marunong makinig. Kung hindi ka marunong makinig, ang Diyos natin ay di rin papakinggan ang iyong mga request. And then sinabi in Deuteronomy chapter 32, verse 1 and 2. Give ear the words of my mouth, sabi niya. Pakinggan niyo ang sinasabi ng aking bibig. Hindi man literal na kanyang, sa bibig niya nang gagaling, ngunit sa kanyang mga salita, sa magitan ng Bible. Ito sabi, makinig kayo, mga langit, at ako'y magsasalita. At pakinggan ng lupa ang mga salita ng aking bibig. So yun, mga langit. Kung langit nga at saka lupa makikinig, ikaw pa, tao, hindi ka makikinig. Gaya yung sinabi sa makamundo, may pakpak, ano ba yun? May tainga ang lupa, may pakpak ng balita. So, hindi naman walang excuse na hindi ako nakarinig ng salita ng Diyos. Hindi mo lang talaga pinakinggan.
Lahat tayo pinabahagian. Lahat tayo ay nabahagian. Ngunit hindi lang natin pinapansin, pinabaliwala natin. Ngunit glory to God sa kanyang provision sa ating buhay at hindi natapos ang ating buhay na hindi tayo nanumbalik sa kanya at pinakinggan ang kanyang salita. Kaya tayo narito ngayon. Isa to sa plano ng ating Panginoon. So, yun. At ang aking aral ay papatak na parang ulan. So yun, ang kanyang aral ay papatak na parang ulan. Ang kanyang salita ay lalaganap, parang bahayan. Mag-scatter, parang ulan. Marami magpapahagi ng kanyang salita. Ang aking salita ay bababa na parang hamog. Hamog, napakapuro po. Lahat ay makakaramdam. So lahat ay mapapahagian. Gaya ng ambon sa malambot na damo at gaya ng mahinang ambon sa gugulayin. So yun, lahat tayo ay makakarinig ng kanyang salita. Hindi po pwedeng tayo na lang nagsasalita. Kailangan natin makinig sa kanyang salita. Ayon din sabi sa Philippians chapter 4 verse 6. Ito ang napakaganda na pangako ng Panginoon. Sinabi ng Panginoon. Philippians chapter 4 verse 6. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin. Panalangin. Pray and listen. Panalangin. At daing na may pagpapasalamat. Panalangin na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. So kung sino ang manalangin na may pagpapasalamat, na mayroong tenga na handang makinig, ipakilala natin ang ating manghiling sa ating Panginoon at ito'y kanyang diringgit. So napakaliwanag po na kanyang sabi. Kagaya ng sabi sa Revelation, He who hadn't hear, let him hear. So kung sino ang mga nagsisigasig na makinig na kanyang salita, ayun ang mga pagpapalain ng ating Panginoon. So, number 5. So narito na po tayo sa pang-5. Avoid strife. Ano po ba yung strife? Alam mo yung Jerapy? May division. Jerapy. Zebra pala yun. Sorry po. Ganang damit niya yan. Ate Jonah, may strife. So yun. Avoid strife. So iwasan natin yung mga division. So dapat, as a body of Christ, nagkakaisa tayo. Walang strife, walang division. Nagpaplano kang ganito. Yung isa nagpaplano din ng ganito. Kaya nga tayo binigyan ng isang vision. Ano yung vision natin? Lahat ba tayo? Alam niyo yung vision? So, may vision ka. May vision yung isa. Ang daming vision. So paano magkakaisa? Yun, strife. So dapat magkaroon tayo ng isang vision. At ang vision at ang mission ay gawin ng vision. So dapat nagkakaisa tayo. Walang strife. Kasi kapag nagkaroon ng pagkabahagi ang isang tahanan, hindi ito mabubuo na isang tahanan. May divide. Ni kailanman, hindi yung lulubuin ng ating Panginoon at hindi yung lalago. Glory to God. At wala ni isa man dito ang nagpapaumpisa ng pagkabahabahagi. Sapagkat kung meron man, hindi lalago ang ating simbahan. Hindi lalago ang ating pamilya ng ganito. So, glory to God. At ayun din, sabi niya sa Proverbs chapter 29, verse 22, narito po ang example ng nagpapaumpisa, nag-create ng strife, ng division, ng pagkakahiwalay, ng gap, hindi yung gap na damit ni Kuya. Ang taong magagalitin. So, nandun pala, ang taong magagalitin. Sino ba sa atin ang taong magagalitin? Glory to God, wala. Lahat tayo hambon. Ang taong magagalitin ay humihila ng kaalitan. Humihila ng kaalitan. So, dito nag-uumpisa ang pagkakaroon ng divisyon. Pag ikay nagkaroon ng kaalitan. At ang mainiting tao ay nananagana sa pagsalangsang. So yung palang tao na mainitin ang ulo, ay prone
siya sa kasalanan. Prone siya sa, ano tawag dito? Pagsuway o paglabag. Paglabag ng alin? Ng kalooban ng ating Panginoon. So, huwag tayong bilang Kristiyano na nais lumakad sa Espiritu ng ating Panginoon. Huwag tayong magkaroon ng division. Kailangan magkaisa tayo. Ayon din naman sa sinabi ng James chapter 3, verse 14 to 16. Na andito yung mga karagdagan na sinabi ng ating Panginoon na nagki-create ng strife o division. For James chapter 3, verse 14 to 16. Santiago. So narito, sinabi ng ating Panginoon na nagpapasimula ng pagkakaroon ng division. Ngunit kung kayo'y mayroong mapapait na panibigho, ano yung mapapait na panibigho? Envy. Tayo naiinggit. Okay lang sana kung holy envy. Matamis na panibigho. Hindi, mapait eh. So ibig sabihin, naiinggit tayo sa ating kapwa. Galing niya tumugtog, galing niya kumanta. Nag-iisip ka ngayon ng paraan kung paano mo sisiraan yung tao yun. Ayaw mo. Galing niya magluto. Nag-iisip ka ngayon kung anong gagawin mo para may ba. So, sinasabi, lalo na sa ating Pilipino, yun yung sinasabi ng karamihan Lalo, kahit ibang lahi na Pilipino daw, ay makasarili. Merong crabbing talent naghihilaan. Yung crab, pag nasa akyat yung isa, hihilain niya. So, hindi. Ang isang Kristiyano ay walang ganun. Wala tayong mapait na panibugho. Bagkos ay matamis na panibugho. Matamis na panibugho. Envy, holy envy, kung sino sa mga kapatid natin ang ginagamit ng Panginoon, pinagpapala ng Panginoon. Maging masaya tayo sa kanyang buhay. Pasalamat tayo sa Panginoon at naisin natin kung ano ang pinaparanas mo sa kanyang buhay, O Lord. Ganun din ang paranas mo sa aking buhay. Kung paano mo siya ginagamit, ganun din ang gawin mo sa aking buhay. Hindi yung kung paano mo siya ginagamit, ibagsak mo siya, akong gamitin mo. Hindi. Hindi po pwede ganun. So, yun ang nag-create ng strife, pagkainggit sa kapwa. At pagkakampi-kampi sa inyong puso. So, nandito na yung division, nagkakaroon ng grupo-grupo. Hindi masama magkaroon ng grupo kung iisa ang vision nyo. Iisa, yung nananalaytay sa inyo. One spirit. Hindi masama magkaroon ng grupo. Sapagkat ang grupong yon, doon tatayo ang bawat isa. At sila ang hahayo para mangaral. To spread the gospel. Hindi yung grupo na nagtatayo na para kompetensyahin ibang grupo. So, doon nagkakaroon ng strife. Nagkakaroon ng division. Ay, huwag ninyong ipagmapuri at huwag magsinungaling laban sa katotohanan. So, huwag tayong magsinungaling laban sa katotohanan. Hindi yung para lang mailigtas mo ang sarili mo, nagsisinungaling ka na. Para lang maiangat mo yung sarili, nagsisinungaling ka na. Yung sabi nila, OA. Saka OA-an mo, overreaction, overacting, nagsisinungaling ka na. Para lang maiangat ang iyong sarili. So, kailangan katotohanan ang lalabas sa atin. Amen? Amen po ba? Sabi mo sa tabi mo, katotohanan lamang ang lalabas sa atin. Amen. Glory to God. Praise the Lord. Verse 15, hindi ito ang karunungang bumaba mula sa itaas. Hindi yun ang karunungang bumaba mula sa itaas. So kapag meron ka nun, kahit isang yun, saan ang galing ang karunungang yun? Sa kalaban. Hindi yun ang karunungan ng galing sa itaas. Ang wisdom na pinagkaloob sa atin ay hindi yaon. Kung sino man ang tunay na tumanggap sa ating Panginoon bilang sarili na kapagligtas, wala tayo niyan. Sabi mo sa kasabi mo, wala tayo niyan. Praise the Lord. Kundi ang nauukol sa lupa, sa laman, sa diablo. Sa diablo pala nang galing yung mga yon. So,
Pagkilay-ngilahin natin ang ating mga sarili, kilalanin natin kung tayo ay may ganyang ugali. So, saan nagagaling yun? Sa Diablo. So, tayo nag-give in. Hinahayaan natin ang Diablo na kumilos sa ating buhay. So, kailangan natin i-rebuke ang gawain ng Diablo. So, bilang isang tunay na Kristiyano, wala yun. Erase siya. So, amen. Praise the Lord. Verse 16, kuya. Sapagkat kung saan mayroong panibugho at pagkakampi-kampi, ay doon mayroong kaguluhan at ang lahat ng gawa masasama. So, naandun ang strife, nag-create ng division sa bandang huli. Ang strife din. Pag naging chaos yan, wala na, hindi na maayos at hindi na tatayo bilang isang pamilya. Hindi na mabubuo bilang isang body of Christ. So kailangan bilang tayong anak ng Diyos na nais lakaran ang kanyang salita, ang kanyang kalooban, kailangan huwag tayong magkaroon ng division. Kailangan natin magkaisa. Sabihin mo sa katabi mo, unity. Kailangan magkaisa. So yun. At ang pang-anim, narito na. Isa sa pinaka mahalaga. Self-examination. Hindi ito sa pagsusulit sa exam sa ating pinag-aralan, kung hindi ating sarili ang examine natin ngayon. Hindi ang mga bagay-bagay sa labas o sa loob ang examine natin, kung hindi ang ating sarili ang examine natin. Kung tayo ba ay totoong nakakalakad sa banal na Espiritu na pinagkaloob sa atin. Tunghayan natin ang sinabi niya sa 1 Corinthians chapter 11, verse 28. Examine ourselves. So lahat ba tayo handa? Handang examine ang ating mga sarili. Pag sinabi niya sa kanyang salita, dadapot siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. So kapag sinabing kumain ng tinapay at uminom sa saro, hindi yun yung literal. Kumain siya sa ating mga sarili ko, kumain ako tinapay, uminom sa saro, hindi. Yung sinasabi niyan ay pakikipag-isa. So, nililay mo yung buhay mo, hinahayaan mo yung buhay mo na saliksikin ng ating Panginoon. Examine natin ang ating mga sarili, tayo makipag-isa, makipag-communicate, makipag-usap sa ating Panginoon. I-surrender natin lahat, hayaan natin siya na magsiyasat ng ating sarili, ng ating puso. So yun. Gaya din na sinabi sa Psalm chapter 4, verse 4, commune your own heart. Commune. Surrender mo. Makipag-commune ka, makipagkaisa. Yun sabi. Kayo'y magsipanginig at huwag mga kasala. Magbubulay-bulay kayo ng inyong puso sa inyong higaan at kayo'y magsitahimik. So naandun. So paano mo makikilala yung sarili kapag ikaw ay salita ng salita? Sige. Hindi ka nananahimik. So sabi niya, sisatin mo sa sarili. Makipag-komunyon ka sa inyong puso, sa inyong higaan at kayo'y magsitahimik. So pag tayo pala natutulog, the best na gawin natin, isipin natin isa-isa kung ano yung mga nagagawa nating kasalanan at kung ano yung mga hindi ka nais, kakulangan, kalabisan. Kung ano yung ating mga nagagawa na labag sa kalooban ng ating Panginoon. Pagmulay-bulayan natin. Sa ating paghiga, matahimik, doon natin mararamdaman ang presensya ng ating Panginoon. That is the right time for us to examine ourselves. So bilang Kristiyano na nais sumunod sa ating Panginoon, kailangan natin hindi lang once a week, once a month, kung hindi everyday, natin kailangan i-examine ating sarili. Sapagkat sinabi ng ating Panginoon, kung sino man ang nais sumunod sa Kanya, ay kailangan kalimutan ng kanyang sarili at pasanin ang kanyang cross araw-araw. Hindi niya sinabi once a week. Hindi. Kung sinabi niya araw-araw, so araw-araw din pala tayo dapat pa-examine sa Kanya. Araw-araw tayo magpasubok sa Kanya. Ganon din naman ang sinabi niya sa 2 Corinthians chapter 13, verse 5. Ito, napakaganda.
examine your faith. Kung paano ba yung pagkakilala natin sa Kanya, pananampalataya natin sa Kanya. I-examine natin kung ito pa ba ay pasok pa sa standard niya. Pagkat ang ating Panginoon ay may standard at ni kailanman, hindi niya ito ipapaba. Tayo, kailangan umabot na Kanyang standard. Sukatin natin ang ating sarili. Ayun, sabi niya, siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nangasa pananampalataya. So paano? Subukin ninyo ang inyong sarili. Subukin natin ang ating mga sarili. Hindi baga ninyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Jesucristo ay nasa inyo, maliban na nga kung kayo'y tinakwil niya. So, malalim. So, ating sukatin ang ating sarili, ating pananampalataya, kung ka-level pa ba na Kanyang standard, kung naabot pa natin ang standard niya sa paglilingkod, sa pagsunod sa Kanya. At kung ating na-notice na mas mababa na, maliban na nga kung kayo'y tinakwil na. So hanggat hindi pa tayo tinatakwil, kapag itinakwil na tayo, po, wala na. Yung tinakwil, tapos na ang iyong buhay na hindi ka na kapanumbalik, ikaw na ay tinakwil. So habang tayo pa ay nabubuhay, siyasatin natin ang ating mga sarili, araw-araw. Hanggat tayo ay hindi pa tinatakwil. Sapagkat kung ating nasiyasat ang ating sarili, nawala na, malayo na, masyado na mababa ang ating standard ng pananampalataya, kailangan natin manumbalik kaagad. So narito po, ang salita ng ating Panginoon, kung sino ang pinanghinaan, make as fast as you can para manumbalik sa Kanya. Habang hindi pa tayo tinatakwil, habang hindi pa tayo nalalagutan ng hininga. He who had an ear, let them hear. So lahat tayo ay may tenga. Lahat tayo nakikinig na Kanyang salita. James chapter 1 verse 22. Hindi lang tayo tagapakinig na Kanyang salita, pagpos ay tayo naman ay magsasagawa, tagasunod na Kanyang salita. So yun. Narito pa, sabi niya sa Psalm chapter 26 verse 2. Examine me, O Lord, and test me. Subukin mo ako. Sino bang nagnanais magpasubok sa ating Panginoon? Kanya pananampalataya. Sapagkat ang pagsubok na yon ay naandun yung reconciliation. Na pagkat tayo ay nalilis na ng landas, i-reconcile niya tayo. Examine niya tayo, sinubukan niya tayo, napatunayan na, mali na ako. Mali na yung landas na tinatahak ko. So, makakapanumbalik tayo sa Kanya. Nagkakaroon tayo na passage ulit para bumalik. Sabi niya, siyasatin mo ako, O Panginoon, at iyong subukin ako. Sino na ulit yung mga nais magpasubok sa ating Panginoon? Amen. So, lahat tayo. So, glory to God. Praise the Lord. At lahat ay nais sumunod sa ating Panginoon. Sabi niya, siyasatin mo ako, O Panginoon, at iyong subukin ako. Subukin mo ang aking puso at ang aking isip. So, sinabi niya, puso at isip, nauna puso. Sapagkat ang isip ang nagdidikta ng ating ginagawa. Hindi. Puso. Kaya nga inunin niya puso. Kung ano ang nasa puso mo, yun ang lalabas sa iyo. Depende na kung ano nasa isip mo, pinapasok mo sa puso mo, at yun ay masasagawa mo. So, naandun yung reject. Kung alam mong mali, gawain ng kalaban, reject. Kalaban ng Panginoon, yun yung i-input mo. Yun yung i-absorb mo. At kung ano yung na-absorb mo sa puso mo, yun ngayon ang lalabas sa iyo. So, sa magitan nito, nasusubukan ka ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. So, tungayan natin ang pampito. Know your weaknesses. Kilalanin natin ang ating mga kahinaan. Sapagkat sinabi ng Panginoon ang ating kahinaan. Kung saan tayo mahina, diyan niya tayo pinalalakas. So bilang pagsunod, nais nating sumunod sa Kanya, kailangan nating malaman ang ating kahinaan. Para tayo ay makasunod freely. At ang kahinaan natin, ating pinalangin
para tayo palakasin. Amen po ba? Sabi niya sa Romans chapter 12, verse 19, narito, ang karamihan ng kahinaan ng lahat. Sinabi natin, humble. Oh, humble ako. Humble. Kapag kumbaba ako. Pero pag ikaw na ay ginalit, ikaw na ay inapakan, minsan nakakalimutan natin yung pagiging humble. Tayo ay lumalaban. Hambog. Yung sabi natin, hambog. Kapag nakalimutan nyo, magiging mapagkumbaba, tayo nagmamataas. Nagiging hambog. So yun, pagpapakumbaba, umababa ka. Ngunit pag humambog, yun na, tumalbog. Yumabang. So yun, huwag kayong mga gigantian, mga iniibig, kundi bigyan ninyong daan ang galit ng Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Which is in my personal life, naranasan ko po yan, kamakailan lang. Na tama at totoo, manindigan ka lang sa kanyang salita, mararanasan mo ang kanyang salita. Glory to God. Hindi po ito sabi-sabi lang, sapagkat kung tayo ay nagsasabi ng hindi totoo, tayo nagkakasala. Sabi nga sa kanyang salita, katotohanan ang lalabas sa atin. So yun, ang kanyang salita ay katotohanan. Ang katotohanan ay siyang magaganap. Amen po ba? So yun, sabi niya rin sa Jeremiah chapter 31, verse 25, ito ay napakaganda na pangako ng ating Panginoon. Napakasarap pag nilay-nilayan ng salita. Jeremiah chapter 31, verse 25. Sabi niya doon, I have replenished every sorrowful heart. So lahat pala ng pinanghihinaang puso, malungkot na puso, ay kanya na ang pinunan. Ngayon natin sa kansalita. Sapagkat aking bibigyan kasiyahan ang pagod na tao. Sino yung mga pagod na tao? Amen. Tayo po yun. Yung mga tao na inaapi, hindi lumalaban, hinahayaan ating Panginoon na siya kumilos sa kanyang buhay at siya ang magiganti. Hindi niya nilalagay sa kanyang kamay ang paghihiganti. Bagkus, inilalaan niya, binibigay niya sa Panginoon. Ang pagod na tao, humility, humble. At lahat na mapanglaw na tao ay aking pinapasaya. So lahat na malungkot ay kanyang papasayahin. So lahat ng sumusunod sa kanya ay wala sa makamundo. Sinasabi nila makamundo, kasiyahan. So kapag tayo nasa kanya, although sabihin na iba tao, boring ka, ganito ganyan. Hindi. Lahat na mapanglaw na tao ay aking pinapasaya. Walang Kristiyano na malungkot. Kapag ikaw, inaari mong Kristiyano ka pero malungkot ka, ano ngayon ang saysay ng sinabi ng ating Panginoon? So ibig sabihin, hindi mo nilalakaran, hindi mo dinadamdam, hindi mo pinapasok, hindi mo sinisiyasat ang kanyang presensya. Pagkat sinabi niya, lahat na mapanglaw na tao ay aking pinapasaya. So sino dito na nakakaranas ng kasiyahan na nanggagaling sa ating Panginoon? Amen! Dapat, kapag nagtanong, pagkat hindi po ako yun, claim natin kaagad sapagkat ang langit ay bukas. Handang ipagkaloob sa bawat isa ang bawat salita na galing sa itaas. At ang bawat isa na mag-claim nito ay pagkakalooban. So dapat lahat tayo steadfast. Kailangan buhay tayo lagi. Amen! So hindi, walang tutulog-tulog. Mamaya pa yun, matulog. Ayun. At yun po, ang pinakahuli at pinaka-importante sa lahat. Bilang step o paraan kung paano natin lakaran ang kalooban ng Panginoon, paano natin lakaran ang kanyang banal na Espiritu. Remember your helper. Alalahanin natin ang ating helper. So, sino ang ating helper? Hindi yung helper natin sa bahay. Kung tayo man ay may katulong, hindi yun. Helper natin na mismo ang ating Panginoon. Sapagkat sinabi sa salita, sa Hebrews chapter 13, verse 6, the Lord is my helper. So kung tayo ay pinanghihinaan at medyo lumiliko na, hindi natin nalalakaran, ang Espiritong pinagkaloob sa atin, alalahanin natin ng helper. Sino yung helper na yun?
siya mismo ang nagkaloob ng Espiritu sa atin. So pag naalala natin siya, ewan ko na lang, kung hindi ka pa makalakad sa kanyang banal na Espiritu, sa kanyang mga kalooban. Yun, sinabi niya, ano pa ating masasabi ng buong tapang, walang doubt, walang pagdadalawang isip. Sabi niya, buong tapang. Pag sinabi bang buong tapang, siguro, sigurado. Ibig sabihin wala. Walang strength, hindi ka matapang. Masasabi ng buong tapang, ang Panginoon ang aking katulong. So yun, ang ating katulong ay ating Panginoon. Sapagkat siya nag-supplicate ng ating strength, infinite strength nga. So, tayo, ang pinagkalooban ng kalakasan, ng kapangyarihan, nasa sa atin nila kung paano diskubre at lakaran. Sapagkat ang ating katulong mismo, ang ating Panginoon, na ating tinanggap na kapagligtas. Hindi ako matatakot anong magagawa sa akin ng tao. So, sino dito yung lahat tayo nakarinig na? Matakot ka na sa buhay, wag lang sa patay. Yung sabi, hindi pa rin. Sabihin nyo na, mga kamundo. Kasi sabi na, mga patay na yan, hindi ka na maano. Kung yung buhay, maano ka niya. Magagawa niya ang nais niyang gustong sabihin. Ngunit, bilang isang Kristiyano na tumatayo sa pananampalataya, wala kang dapat katulungan. Anong magagawa sa akin ng tao? Walang tao kung sino man makakagalaw sa iyo. Sapagkat ang ating katulong ay ating Panginoon. Amen po ba? Sabihin mo sa iyong katabi, ang ating katulong, ang ating helper ay ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. So, ni kailanman, hindi dapat tayo matakot kahit sino man, kanino man. Sa Panginoon lang tayo. Matakot kapag tayo ay lumilihis na sa kanyang kalooban. So, yun. Ang ating helper, ang ating Panginoon na nagkaloob sa atin ng banal na Espiritu at tayo ay lalakad ayon doon sa nais niya. At sinabi niya rin sa Isaiah chapter 41 verse 10. Napakaganda ng salitang binitawan ng ating Panginoon, ng pangako ng ating Panginoon na kailanman ay huwag nating kakalimutan. Kailangan natin itong sa pamuhay. Lagi nating itatak sa isip natin, papasukin sa puso natin, at panahanin pakailanman sa napakaganda ng kanyang pangako. Huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasa iyo. Siya ay sumasa atin. Sino pa ang ating kakatakutan? Huwag kang manglulupaypay, sapagkat ako'y iyong Diyos. Huwag tayo manglulupaypay, huwag tayong panghihinaan. Pagkat tayo pagod na, daming problema, huwag natin naariin yung mga yon, sapagkat tayo papalakasin ng ating Panginoon. Siya ang ating Diyos. Siya magsusupply ng lahat ng pangailangan. Sapagkat ako iyong Diyos. Napakalinaw. Siya ang ating Diyos. Hindi natin kailanman kailangan ng mga bagay na panlabas. Panlaman. Makalaman. Ang unang-una natin kailangan, pangailangan ng ating Espiritu. Sapagkat ang ating laman ay temporary lang. Ating Espiritu ang kailangan nating unahin para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? So sabi niya, O yung Diyos, aking palalakasin ka. So tayo pala ipapalakasin niya pag tayo nang lulupaypay. So paano tayo lalakas kapag hindi tayo lalapit sa Kanya? Hindi tayo makipag-communicate. Hindi tayo dadalo sa Kanyang gawain. So paano tayo lalakas? Lalakas tayo, hindi pisikal, sa pisikal at spiritual. Hindi yung papalakas ka sa pisikal lang. Pahinga ako para makabawi ng lakas. Hindi. Pisikal lang yan. At yan ay mabilis magmaliw. Ngunit kapag nagpalakas ka sa Kanyang gawain, spiritual, lalakas ka, hindi lang pisikal, kundi spiritual. At lalago at lalalim ang ating relasyon sa ating Panginoon. Aking tutulungan ka. So tayo ay tutulungan niya sa lahat ng ating mga lakbayin. Anong pagsubok man niya, tayo tutulungan niya. Oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay
ng aking katuwiran. So, kapag tayo ay nasa piling ng ating Panginoon, no one can harm us. No one can snatch us in His presence. So wala ni naman makakaagaw sa atin sa Kanyang presensya. Tayo ay safe na safe. Lakaran lang natin ang Kanyang banal na Espiritu. So ano ngayon yung importance? Ano ngayon yung kahalagaan ng paglalakad natin ayon sa banal na Espiritu? Ano ang kahalagaan? Sapagkat sinabi niya, Romans chapter 8, verse 14. Ito ay napakagandang halimbawa ng ating Panginoon ayon sa Espiritu na pinagkaloob niya sa atin. Sapagkat ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Kung sino ang lumalakad sa Espiritu ng Diyos, ay sila ang anak ng Diyos. At kung sino man ay hindi nalakad doon, sad to say, hindi tayo kabilang sa mga anak. Pero glory to God, at wala dito nino man ang kabilang doon sa mga hindi anak ng Diyos. Kundi lahat tayo ay lalakad. We will start now. Ngayon na. Hindi mamaya. Hindi bukas. Hindi sa makalawa. Ngayon na. Ngayong narinig natin. Kaya nasabi niya, He who had an ear, let them hear. Lahat tayo ay may tenga. So kailangan natin makinig. Hindi lang basta makinig. Kailangan natin papasukin sa ating puso. Kagaya ng lagi sinasabi ni Kuya John, ng ating tenga, kapag ang salita ng Diyos ay pumasok dito, lumabas doon. It's void. Walang silbi. Ngunit ang ating tenga, kapag pumasok dito, at hindi pinalabas sa kabila, as a heart, at magre-rema sa ating puso. So yun, ang salita ng ating Panginoon, pag ating in-accept ngayong gabing ito, at hinayaan natin yun mag-dominate sa atin, tayo, ang tunay na anak ng Diyos. Amen po ba? Pagkat sinabi niya sa kanyang salita, sa Romans chapter 8, verse 9, ito, ang sabi ng ating Panginoon. Romans chapter 8, verse 9, datapwat kayo'y wala na sa laman, kundi nasa Espiritu. Bilang Kristiyano, wala na tayo sa laman. Nabanggit natin kanina, deny your flesh, deny yourselves. Embrace your identity. So tayo na ngayon ay lalakad ayon sa Espiritu. Sabihin mo sa katabi mo, tayo ay lalakad ayon sa Espiritu. Praise the Lord. Glory to God. Kung gayo'y tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos. So kung tayo ay lumalakad ayon sa banal na Espiritu, ay tumitira sa atin ang Espiritu ng Diyos. Ito, datapwat kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya ay hindi sa Kanya. Kung sino man ang walang Espiritu ni Kristo, siya ay hindi sa Kanya. Kung sino man ang hindi lalakad ngayon, umpisa, sa gabing ito, ayon sa banal na Espiritu pinagkaloob sa atin, kung sino man, at naniniwala ako, glory to God, wala dito nino man ang hindi susunod. Wala dito nino man ang hindi lalakad ayon sa banal na Espiritu. Sapagkat tayo ay kay Kristo. Kay Kristo lamang. Sabihin mo sa katan mo, tayo ay kay Kristo lamang. Amen. At tayo ay mamumuhay magpakailanman kapiling niya sa langit. So, glory to God po. Sa Diyos po ang pag-uwi. Praise the Lord. Sabihin mo sa katabi mo, praise the Lord. Tayo po ay puspo sa salita ng Diyos. Glory to God, Kuya Bini. Amen. Praise the Lord. Alam niyo mga kapatid, hindi ka makakasunod sa Diyos kung wala ang salita ng Diyos. Hindi mo maunawaan ang salita ng Diyos at hindi mo ma-exercise ang salita ng Diyos kung walang banal na Espiritu ng Diyos. Amen? At batid ng Diyos ito mga kapatid. Alam ng Diyos na kung wala ang salita niya sa atin, hindi natin siya malalaman. Hindi tayo makakasunod sa Kanya.
At batid din ng Diyos na kung hindi ay pagkakalob ang kanyang Espiritu sa atin, hindi natin siya maunawaan. Amen? Hindi natin siya ma-exercise. Kaya alam ng Diyos ang salita niya at ang Espiritu niya ay kailangan ko natin. Kaya nga binigay niya ang Hebrews 10:15-16. Dahil alam ng Diyos ang kahalagahan ng salita niya at ang banal na Espiritu ng Diyos. But this time, dahil puspos tayo ng salita ng Diyos kanina, ididiin ko po yung banal na Espiritu this time. Amen? Ang Espiritu Santo ay nagbibigay patuturin naman sa atin sapagkat pagkasabi niya na ito ang tipan gagawin ko sa kanila pagkatapos ng mga araw na yun, sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang puso at isusulat ko rin naman sa kanilang pag-iisip. Amen? Ito po yung kahalagahan ng pagtanggap sa Panginoon, mga kapatid. Amen? Yung pagtanggap ng buong puso sa Kanya. Mayroon pong gagamitin si Lord na kasangkapan niya bilang lingkod na siya po ay puspos ng salita at Espiritu ng Diyos upang ikaw ay patanggapin. Amen? Kung paano ang Panginoon hiningan niya ng kanyang Espiritu yung mga disipulo sa John 20:22, ganon din po yung mangyayari sa atin dahil na-impart sa atin yung banal na Espiritu pag tayo pinagpatanggap. Hindi lamang dadaloy ang banal na Espiritu kung tayo po ay marumi. Mga kapatid, nagpapalinis tayo ay nagpapatanggap sa kaluluwa upang siya rin ay ma-impart ng banal na Espiritu. Lubin siya ng banal na Espiritu. Mga kapatid, ito po yung kahalagang ngayon sa panahon ng kapanahonan natin. Amen? Sa New Testament time, under the dispensation of grace, because during the Old Testament time, you know that Bible is composed of two covenants. We have the Old Testament and the New Testament. Amen? When you say Old Testament, it will only remind sin. Amen? Nagpapaalala lang sa bawal ito, huwag mong gagawin ito. Ito yung mga nagpapaalala sa atin yung Old Testament. But when you talk about New Testament, this will give you or bring you forgiveness of your sins. Amen? And you will also overcome that sin. Di ba? Makikita kasalanan na yan, na-overcome mo siya, kaya mo siyang harapin pagtagumpayan. This time, because of the Holy Spirit of God in your life. Amen? Simula nung tinanggap mo siya ng buong puso, nagkaroon ka ng banal na Espiritu ng Diyos. Amen? Sabi doon, sa John 14:26, God has given us helper, a comfort, the Holy Spirit. Amen? At yan po ang magiging gabay natin, mga kapatid. Siya po yung ito po. But the Comforter, which is the Holy Ghost, or Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He shall teach you all things and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. Amen? Titignan po natin, mga kapatid. Ito po yung ibinigay ng Lord sa buhay natin upang sa ganon, sabi doon sa Hebrews, sa ating text, sa Hebrews 10:15 and 16, makikita natin na, pwede po lagay sa English po, makikita po natin kung bakit idinin ng Panginoon dito yung English po. Whereof the Holy Ghost is of witness to us. Amen? Siya po yung witness sa buhay natin, mga kapatid, yung banal na Espiritu. This time, ipinapakita ng Panginoon na ikaw ay tunay na anak ng Diyos kung mayroon kang banal na Espiritu. Nagmamanifest sa iyo yung banal na Espiritu ng Diyos. Amen? Manatili po dyan. Ang sabi noon na Romans 8:16, the Spirit Himself will testify that you are children of God. Amen? The Spirit of God will testify, will confirm that you are child of God, you are children of God. Amen? Yung po yung magmamanifest. Mga kapatid, hindi sa salita ng Diyos lamang, mga kapatid. Without the Spirit of God, you cannot be empowered to apply the Word of God. Hindi mo kayang masuot yan. At hindi mo kayang unawain yan without the Spirit of God. Alam ng Diyos to, mga kapatid. Amen? During the Old Testament time, the Spirit of God will come and go, will come and go, will come and go. Why? Because hindi po sila karapat-dapat. Ang mga tao doon ay hindi karapat-dapat, mga kapatid. Walang makita si Lord na banal upang pagkaluban niya ng banal na Espiritu as a carrier, upang sa ganon siya po ay magiging channel of blessing ng banal na Espiritu. Wala po, mga kapatid. Most of the time sila po ay nagkakamali. Most of the time sila po ay
nagkakasala most of the time, sila po ay nagbibihag na gumawa ng kasalanan. Kaya nga siya po mismo ang nakatawang tao at nagpunta rito upang siya, dahil siya ay banal, at maipa-impart niya yung banal na Espiritu sa atin. Kaya napahalaga sa buhay natin mga kapatid, na pag tayo po ay ginagamit ng Panginoon para magpatanggap ng isang kaluluwa, tayo rin po ay banal na nagpapatanggap. Upang sa ganon, pag dumating yun mga kapatid, sure na yung tatanggap ay magpapatuloy yun talagang buong puso niyang tatanggapin ang Panginoon at magkakaroon siya ng banal na Espiritu ng Diyos. Amen? Without this Spirit of God, you will never understand God. You cannot follow God at all. Amen? Kaya nga sabi doon, this is the covenant that I will make them with them after those days, says the Lord. I will put my laws into their hearts and in their minds I write them. Amen? Dito mga kapatid, kanina, kung wala kayong banal na Espiritu, narinig nyo lang yung salita ng Diyos. Narinig nyo lang. Pero walang empowerment yon kung walang banal na Espiritu. Meaning to say, dito ipinapakita ng Panginoon sa verse 16 na kung mayroong Espiritu ng Diyos, yung mga naririnig mo na pag-aaralan mo, nauunawaan mo salita ng Diyos, yan ang matatanim sa iyong puso. Sabi dito, ang banal na Espiritu ang siya magre-remind sa iyo ng mga salitang itinanim ng Panginoon sa puso mo. Amen? Without the Spirit of God, hindi mo ma-apply yung salita ng Diyos. You will not be empowered to apply the Word of God at all. Amen? Hindi mangyayari yun, mga kapatid. At batid ng Diyos ito kung bakit niya ipinagkaloob ang salita at the same time, ang banal na Espiritu ng Diyos. Amen? Dahil nung una, Old Testament, nandun ang salita ng Diyos. Pero nakita ng Diyos, walang empowerment. Nakakasunod sila saglit. Wala na. Wala po talagang totoong sumunod sa Panginoon. Amen? Pero sa magitan ng Espiritu niya na pinagkaloob niya under the dispensation of God this time, the new covenant, ito po yung kahalagahan. We cannot just only, sabi ng Panginoon, ipinakita niya na napagtagumpayan niya ang lahat, ang mundo, sa magitan ng kamatayan niya sa krus. Meaning to say, tayo po ay pwedeng pagtagumpayan ang lahat ng kasalanan dito sa mundo, ang lahat ng problema dito sa mundo. Amen? Sabi ng John 16:33, in me you will have peace, but in this world you will have tribulation, but cheer up, for I have overcome the world. If Jesus overcomes the world, we are also overcomer because we are the inheritance of God. Amen? So, mahalaga po yung banal na Espiritu sa buhay natin upang maunawaan natin sa salita niya at makunod tayo sa Diyos. Walang banal na Espiritu, wala pong makakunod sa Diyos. Walang makakaunawa sa Diyos. Amen? Pinakita ng Panginoon doon, ang lahat na natutunan mo lang yan. Pero walang kapangyarihan sa buhay mo kung walang banal na Espiritu ng Diyos. Ang banal na Espiritu, ang siya pong helper mo, ang siya pong comforter mo, ang siyang kasama mo na binigay ng Panginoon, yan ang sa iyo, yan ang magre-remind sa iyo, yan ang magbibigay ng empowerment sa iyo para may apply mo yung salita ng Diyos. Amen? Sabi ng 1 Corinthians 10, or unahin po natin yung John 14, verse 26. Ito po yung sinabi ng Panginoon sa buhay natin. Ipinapakita ng Panginoon na ibinigay niya ang kanyang helper, ang comforter sa atin upang ito ang magiging tagapagturo sa buhay natin ng lahat ng bagay, mga kapatid, lahat ng bagay. Sabi dito, but the comforter is the Holy Spirit whom the Father will send in my name. He shall teach you all things. All things, mga kapatid, all things. Mga bagay na hindi mo umuunawaan, hindi mo marinig, hindi mo kaya unawain ang pag-iisip mo. Ang banal na Espiritu ang siya magpapaunawa sa iyo. Makikita mo mga kapatid, regardless of your educational attainment, kaya mong unawain ang salita ng Diyos. Hindi nangangahulugan na ikaw engineer, doktor, accountant, nurse, lawyer, o sino ka man na mataas ang pinag-aralan ay ikaw na yung makakaunawa ng salita. Hindi. Kahit wala kang pinag-aralan, kagaya ng mga karamihang tinawag ng Panginoon para gamitin, para isulat ang Biblia. Kadalasan sa kanila, karamihan sa kanila ay walang pinag-aralan. Pero meron malaking heart sa Diyos na sumunod. Amen? Kung mayroon kang malaking heart na sumunod sa Panginoon, bibigyan ka ng pangunawa ng Diyos.
Amen. Dahil sa mamagitan ng kanyang banal na Espiritu. And bring all things to your remembrance. Amen. Lahat ng yan, mga kapatid, huwag mong sabihin, ito po naranasan ko, mga kapatid. Dahil nung bata ako, mas bata pa ako po ay napakarami pong natikman na anesthesia sa katawan ko dahil ang dami kong operasyon sa buhay. Mga major operation. Sabi ng mga doktor, mga nurses, ihina daw ang aking memory. Sabi ko, no, I don't accept. Hindi ko tinatanggap. Hindi ko tinatanggap yan. Pero medically, talagang hihina po yung memory mo. So, yung memory retention mo ay talagang hihina. Pero hindi mo tinanggap dahil sa mamagitan ng pananampalataya mo. Amen? Anything na hindi mo tinatanggap ayon sa pananampalataya, hindi mangyayari sa buhay mo. Amen? That is why, when you become a Christian, yung curse ay wala na sa'yo. Kasi curse yun eh. Amen? Hindi ko tinanggap yun, mga kapatid. Kayo din, mga kapatid, kung sino man tao nagsasabi sa'yo, hindi ka gwapo, hindi ko tinatanggap yan. Hindi ka maganda, hindi ko tinatanggap yan. Amen? Sapagkat ang Psalm 139 verse 14, we are fearfully and wonderfully made by God. Lahat po tayo ay mga ginawa ng Diyos, magwapo at magaganda. Amen? Huwag mong tatanggapin na pangit ka. Amen? Amen? Praise the Lord. At mga kapatid, ito yung kahalagahan ng banal na Espiritu sa buhay natin. Amen? Sabi ng 1 Corinthians 2 verses 10 to 12, ipinakita ng Panginoon dito na ang banal na Espiritu ang siyang nagsasaliksik ng lahat ng bagay. Siya ang nakakapatid na lahat ng bagay, maging yung kaimbuturan ng puso natin, batid niya. Amen? Kung siya ang nasa atin, yung banal na Espiritu, din nasa iyo lahat. Amen? Pakilusin mo lang naman may kalayaan ng banal na Espiritu, makikita mo na ikaw ay makakagawa ng mga bagay na above the normal. Amen? Hindi na magiging pangkaraniwan ang katayuan mo sa buhay. Amen? Hindi ka na magiging ordinary na tao. Amen? Ikaw ay napabilang na, hindi ka kabilang sa mga tao nasa labas, mga hindi mananampalataya. Tayo po ay special person na, mga kapatid. Amen? Tayo mga hinirang ng Diyos. Amen? Sa mamagitan ng kanyang banal na Espiritu, naunawaan natin mga bagay-bagay sa buhay natin sapagkat ang banal na Espiritu ang siya nagpapaunawa sa buhay natin. Amen? But God has revealed them unto us by His Spirit. By His Spirit. Ito po yung nagpahiwatig, naglantad, nagpaunawa sa buhay natin. For the Spirit searches all things, the deep things of God. Amen? Kahit yung mga lihim sa langit, kaharian sa langit, ay ipinababatid ng banal na Espiritu. Sapagkat ang Espiritu na yan ay galing sa Diyos. Amen? For what man knows the things of a man, said the Spirit of man, this is in him. Amen? Even so the things of God knows no man, but the Spirit of God. Yung Espiritu ng Diyos lamang, mga kapatid. Ang pag-unawa, ang nakakaalam, mga kapatid, at siya po yung katotohanan na magsasabi sa iyo. Amen? And ito po yung nangyayari sa buhay natin. Makikita mo ang lahat ng tunay na anak ng Diyos, tunay na Kristiyano, iba na po yung buhay niya. Amen? Siya po ay nasa upper level lagi. Hindi mo pwede itulad yung buhay mo sa mga taong hindi mananampalataya. Iba ka na, mga kapatid. Amen? Hindi na ordinary ang buhay natin. Amen? Pag pinalaya mo na kumilos ang banal na Espiritu, mayroong manifestation ng power, blessing, and anointing ng Panginoon sa buhay mo dahil doon sa banal na Espiritu nasa iyo. Amen? Ito yung napakahalagang nangyayari sa buhay natin, mga kapatid. Amen? That is why this is a confirmation na binibigyan ng Panginoon sa Hebrews 8 verses 10 to 12 na kung saan ipinapakita ng Panginoon na ang lahat ng ito ay tunay nga na nagaganap sa buhay natin sapagkat ito yung nais ng Panginoon sa buhay natin. For this is the covenant, ito po yung covenant, this is our agreement, our commitment with God, that I will make with the house of Israel after those days, says the Lord, I will put my laws into their mind. Amen? Mananatili yan, ibibigay ng Lord, ilalagay ng Lord ang mga kautosan niya sa ating buhay, sa ating mind, and write them in their heart. And I will be to them a God, and they shall be to me a people. Amen? Makikita mo, yung mga tao na yan, tayo po mga kapatid, yung salita ng Diyos ay nasa atin, sa mind natin, nasa puso natin, lalakad ka ayon sa salita ng Diyos because of the Holy Spirit in your life. Amen? Yun po yung kahalaga ng Espiritu ng Diyos, mga kapatid, sa buhay natin.
makakalakad ka, makakasunod ka, naunawaan mo sa salita ng Diyos because of the Holy Spirit of God in your life. And they shall teach every man his neighbor and every man his brother, saying, know the Lord, for all shall know me, from the least to the greatest. Amen? May babahagi mo siya sapagkat nasa iyo, naranasan mo. Amen? Hindi ka pwede magpahagi ng mga bagay na wala sa iyo, na walang pinagkaloob ng Panginoon sa buhay mo. Amen? Because the Spirit is in you, everything is in you. Nararanasan mo yung unti-unti niyang pinaparana sa buhay mo, na i-share mo sa ibang tao. Amen? Ito po mga kapatid. Kung dadanasin niyo yan, then mararanasan ninyo sapagkat nais ang Panginoon na maranasan natin lahat yan ba? Mga kapatid. Amen? Ito po yung kahalagaan. That is why, ang sabi ng Panginoon sa Romans 8:14, those who are led by the Spirit of God are sons of God. Ito yung patunay na talagang totoo kang Kristiyano, totoo kang anak ng Diyos, ikaw ay pinapatnubayan ng banal na Espiritu ng Diyos. Amen? Hindi mo kayang gawin yan with your own, but nagagawa mo because of the Holy Spirit. Amen? Kaya nga, kamangha-mangha ang buhay natin. Espesyal yung buhay natin, mga kapatid. Nasa upper level tayo kumpara sa mga taong nasa labas na hindi mananampalataya. Amen? Kung yung ginagawa mo, ordinary na kaya nila, no effect. The power of God will not be seen from you. Kaya tayo, mga kapatid, pag Holy Spirit yung kumikilos sa atin, magkakaroon ng kaibahan. They will recognize God in our life. Amen? Supernatural yung mga lumalabas sa buhay natin because of the Holy Spirit of God. Amen? Ito po yung kahalagahan sa buhay natin. Sabi ng Jeremiah 39, verses 25 to 27, I will put a new spirit in you and a new heart in you. Amen? Ito po yun. Bagong puso, bagong espiritu ang ibinigay ko sa iyo. Amen? At makakalakad ka na ayon sa akin. Amen? Without the Spirit of God, hindi tayo makakalakad ayon sa Diyos. Dahil hindi natin maunawaan ng Diyos kung walang banal na Espiritu ng Diyos. Amen? Ito po yung realidad na ginawa ng Panginoon sa buhay natin. That is why He came down to earth. Nakataon tao siya upang sa ganon tayo po iligtas. Pangalawa, tayo po ay bigyan ng banal na Espiritu ng Diyos. Amen? Tayo po magsitayo, mga kapatid. Who want to be an overcomer? Do you believe that you have the Holy Spirit of God? Mahina? Do you believe that you have the Holy Spirit of God? Alam niyo, mga kapatid, ang tao may Espiritu ng Diyos ay totoong tumanggap sa Panginoon. Pag tayo sumusunod sa Panginoon, we could overcome all things. Dahil sabi ng Panginoon sa 1 John chapter 4, verse 4, the Spirit which is in us is greater than the spirit of this world. Amen? Walang pwedeng makapanaig ng Espiritu ibinigay ng Lord sa buhay natin. We are always an overcomer. Hindi po pwedeng magapit tayo, hindi po pwedeng matalo tayo kung ang Espiritu ng Diyos ang mananaig sa buhay natin sapagkat greater is He that is in you. Greater is He. Higit pa, ang Espiritong binagkaloob ng Diyos sa buhay natin ay higit pa sa Espiritu ng mundong ito. Espiritu ng kasalanan, Espiritu ng Espiritu ng sakit. Ang daming masasamang Espiritu, mga kapatid. Pero because of the Spirit of God, napapagtagumpayan natin. Sapagkat ang Espiritu ng Diyos na pinagkaloob sa buhay natin ay higit pa sa anumang Espiritu ng mundong ito. Who wants that Spirit of God? Amen. Pag yan ay pakikilusin mo na may kalayaan sa buhay mo, hindi ang sarili mo ang mananaig. Ikaw ay magiging overcomer. Kaya mong gawin ang lahat ng bagay ayon sa Espiritu ng Diyos. Amen. Sapagkat hindi ikaw, kundi ang Espiritu ng Diyos ang kikilos, ikaw ay gagamitin lamang niyang instrumento, isang kasangkapan upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat mangyayari yan dahil nais ang Panginoon na mahayag ang kanyang kapangyarihan sa mamagitan ng buhay mo at buhay ko. Sino pong nais na maganap na mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay?
na siya'y magiging daluyan ng kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay. Panginoon, narito po kami lahat. Ihayag niyo, Panginoon, ang iyong kapangyarihan sa oras na ito. Kami, Panginoon, O God, oh, hallelujah. Hallelujah, Lord. Patuloy mo kami, Panginoon, na hipuin, musmusin, Panginoon, ng banal mong Espiritu. At Lord, sa bawat ng aming mga labi, salita mo lamang na may kapangyarihan sapagkat ito ang sinasabi ng banal na Espiritu sa buhay namin. Patuloy ka, Panginoon, O God, na makilala, mahayag sa aming buhay. Gamitin mo kami, Panginoon, upang kasangkapan na mahayag ang iyong kapangyarihan sa buhay namin. Sino mo naghahangad ng kapangyarihan ng Diyos? Kung naniniwala ka na tinanggap mo ang Panginoong Isus at mayroong kang banal na Espiritu ng Diyos, tonight, God will empower you with His Spirit and there will be a manifestation of power, blessing, anointing, if you believe. Hallelujah, Lord. Paranas mo, Panginoon, sa buhay. Yung kapangyarihan. Sabihin natin na mayroong kapangyarihan. Bilang isang panalangin. Hatian Dilwin God. ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan at sa aming kalagitna'y bumaba. Hindi ka maghahanap ng gamot para ikaw ay bumalik. Kung pakikalosin mo na may kalagaan na banal na Espiritu, lahat ng power of God will be there. Paranas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Kung may mga biktima na Paranas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan at sa aming kalagitna'y bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong paranas mo. paranas mo sa amin ang Lord, nais namin maranasan ang iyong kapangyarihan sa gabing ito. ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Ano ba yung alalahanin niyo, mga kapatid? Kung mayroon kang nararamdaman sa iyong katawan, mayroon kang problema, may alalahanin ka, ito yung pinagkakabigay ng Lord sa buhay natin. Kung nais mo maranasan ang kapangyarihan ng Panginoon, maranasan mo ngayon kung palalayain mo ang pagkilos ng banal na Espiritu ng Diyos. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan at sa aming kalagitna'y bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. God said in Hebrews chapter 3 verse 15, Iyong kalwalhatian. if today you hear His voice, harden not your heart. If today you hear His word, harden not your heart. If you believe that the Spirit of God, the voice, the word of God that you heard tonight, Langitan, dakila ang iyong that will be for you. Kung
hindi ka magmamatigas. Ang boses ng Diyos sa mamagitan ng salita na narinig mo, Malas mo sa amin. magkakaroon ng kapangyarihan sa buhay mo. Sa mamagitan ng banal na Espiritu na ipinagkaloob ng Diyos sa buhay mo, na kumikilos na may kalayaan, makikita mo ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sa buhay mo. Tunay nga, Panginoon, tunay nga, Panginoon, na may kapangyarihan mula sa banal mong Espiritu. Tunay nga, O Diyos, na kami pinalaya mo sa gabing ito, Panginoon. Lord, isinuko namin ang mga bagay-bagay sa iyo. Sa magitan ng banal mong Espiritu, sapagkat ang Espiritu ang pinagkaloob mo sa amin ay makapangyarihan, higit pa sa anumang espiritu ng mundo ito. Panginoon, panghahawakan namin ang iyong salita at palalayain namin kumilos ang banal mong Espiritu sa buhay namin. Makikita namin, Panginoon, ang kapangyarihan mo sapagkat ang banal mong Espiritu ang siyang kikilos, Panginoon. Gagamitin mo ang mga buhay namin upang ikaw ay mahayag, madakila, makilala. At magkaroon, Panginoon, ng manifestation ng power, blessing, and anointing. Sapagkat, Lord, ang banal mong Espiritu ang siyang namamalagi at manayang kumikilos sa buhay namin. Anyone who has illness, anyone who has a problem right now, if you believe in the power of the Holy Spirit in your life, you want to release that now, it will be released in the power of the Holy Spirit. If you believe, if you believe, and if you believe, there will be a manifestation of power. There will be a manifestation of blessing. There will be a manifestation of anointing right now. Panginoon, nagpapasalamat kami sa banal mong Espiritong pinagkaloob mo sa amin. Na Lord, every time, Panginoon, na marinig namin ang iyong salita, ang iyong boses, nakakaunawa kami, nakakaintindi kami, Panginoon, dahil ang banal mong Espiritu ay malayang gumikilos sa amin. Siya ang nagpapaunawa sa amin. Siya ang gumikilos sa amin. At tinatanggap namin, Panginoon, ang lahat ng salita mo na narinig namin sa gabing ito. At Lord, maisasagawa namin sapagkat ipinabatid, ipinaunawa ng banal mong Espiritu at binigyan kami ng kapangyarihan upang isagawa, i-apply, exercise, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Ang mga puso namin, Panginoon, ay handang sumunod sa iyo. Maraming salamat sa banal mong Espiritu na pinagkaloob mo sa amin upang kami makasunod sa iyo, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa gabing ito. Salamat, Lord, pinalaya mo kami. Salamat, Panginoon, pinagaling mo kami. Salamat, Panginoon, pinalakas mo kami. Salamat, Panginoon, binigyan mo kami ng kapangyarihan. Pinuspos mo kami, Panginoon, ng banal mong Espiritu sa gabing ito. Salamat sa banal mong presensya, O God. Na lagi namin kasama saan man kami maparoon, Panginoon. Lord, bigyan niyo kami, Panginoon, O God, ng strong conviction na hindi ka namin makalimutan lagi sa buhay namin. Na hindi namin mapalungkot, Panginoon, ang banal mong Espiritu na nasa amin. Sabi mo, O God, sa Ephesians 4, verse 30, do not grieve the Holy Spirit. Huwag palungkutin ang banal na Espiritu. Lord, siyasatin mo ang puso ng bawat isa sa amin. Kayo, nakakapatid, Panginoon, hayaan niyo, Panginoon, O God, na hindi malungkot ang banal mong Espiritu sa amin.
Bagkus, Lord, mapasaya namin, Panginoon. Lord, na more kami nagpapasaya sa banal mong Espiritu, tumatangkilik sa iyo, Panginoon. Lord, nakikita natin ang kapangyarihan ng banal mong Espiritu. Kami sumisigla, lumalakas, gumiginhawa, gumagaling, Panginoon. Sapagkat ito yung nais mo, mapasaya namin ang banal mong Espiritu na nasa amin. Salamat, Panginoon, sa gabing ito. Salamat sa aming karanasan, Panginoon, sa banal mong presensya, O God. Panginoon, dadalhin namin ito, Panginoon, sa aming buhay. At sa gabing ito, Panginoon, salamat sa lahat ng pinaranas mo. Salamat sa bawat salita, sa bawat tumayo, Panginoon, na napaggamit sa iyo bilang instrumento mo. Salamat, Lord, sa bawat isa, O God, na naging kalakasan na ginagamit mo sa buhay namin. Salamat, Panginoon, sa mga musicians, O God. Salamat sa bawat isa. Salamat, Panginoon. Tunay nga, O God, all things work together for good, O God. Salamat, Panginoon. Tunay kami magpupuri, sasamba, magpapasalamat sa iyo dahil ikaw ay dakilang Diyos, makapangyarihan Diyos. Lord, every Panginoon, O God, na lumalapit kami sa iyo na may kababanan loob, pagpapasakop, at inaaya namin, Panginoon, ang banal mong Espiritu tumilos sa amin. Sapagkat, Lord, hindi kami makakalapit sa iyo kung sa amin lang, kundi, Lord, sa magitan ng banal mong Espiritu. Sapagkat, Lord, nakikitungo ka sa magitan ng banal ng Espiritu ng pinagkaloob mo sa amin. Salamat, O Diyos, sa lahat ng itong ginagawa mo sa buhay namin. Mangyari, Panginoon, na lagi kami magsubaybay, Panginoon, ng mga gawain mo upang lalo kami matuto at lalo kami ma-empower, Panginoon, ng banal mong Espiritu. At magamit mo kami, Panginoon, sa maraming nawawalang kaluluwa, Panginoon. At madala namin sa iyong paanan, Panginoon, sa magitan ng simbahan. Lord, ayaw mo, Panginoon, sa gabing ito na binigyan mo kami ng empowerment, binigyan mo kami ng kapangyarihan. Lord, we will respond, O God. Tutugon kami, Panginoon, sa pinapagawa mo sa amin. Hanapin ang mga nawawalang kaluluwa at magpagamit kami upang sila'y madala, Panginoon, sa iyong paanan sa magitan ng simbahan na ito. Salamat po, Diyos. Sa iyo lamang ang papuri, pagsamba, pagdakila, pagluwalhati, pasasalamat, at ang lahat na tumanggap ng kapangyarihan ng banal na Espiritu sa gabing ito ay magsasabi na, Amen.